May nabasa akong comment guys na ang sabi niya, kasuklang-suklam sa Diyos ang taong may anting-anting o agimat. So, kayo guys, kasi may talata siya may talata siyang ipinapakita. Alam nyo guys, hindi ako sangayon dun sa sinasabi niya, dun sa kanyang comment. Kasi ito guys, no, bigyan ko kayo ng totoong nangyayari. Ito guys, no, ang nagsasalita nito, nangyari ito sa isang tao na kung saan na hindi siya Katoliko, iba yung relihiyon niya. Iba yung relihiyon niya. And itong tao na to guys, iba na lang. Sa ibang lugar na lang kasi itong tao na to, naikwento ko na to ano ko na to Doon sa lugar ng Daig guys, doon sa lugar ng Daig, parting Davao, may mga tao doon na may mga anting-anting or agimat. And then doon sa lugar na yon ay talagang sulit ang mga NPA doon, lugar na yon, NPA. Baluarte talaga siya ng NPA. Tapos sa lugar na yon guys, mayroong detachment ang sundalo doon. Ang sundalo doon. So ito guys, no, kung kasuklang-suklam yan, di ba? So ayan. Ang nangyari guys, isang beses inatake ang detachment ng sundalo ng mga NPA. Inatake nila. And then matagal ang bakbakan nila guys, no? Matagal ang bakbakan nila, out of number ang mga sundalo. And then pero sa barangay na yan guys, may mga tao diyan na mayroon silang mga anting-anting. Anong ginawa nila guys, no? Dito sa mga taong may anting-anting, itong sa sinasabi niyong kasuklang-suklam sa Diyos, ang mga taong may anting-anting or agimat. Anong ginawa nila doon sa detachment ng sundalo? Ni-rescue nila guys. Ni-rescue nila kasi awang-awa sila sa mga sundalo. Dahil pag hindi nila i-rescue ang mga sundalo, mauubos ang mga sundalo. Anong ginawa nila guys? No? Pumunta sila doon sa detachment at kinuha nila, hiniram nila ang mga baril ng mga sundalo. At humarap sila sa hinarap nila ang mga NPA. Mga NPA, shout out yan sa mga NPA. Hinarap nila ang mga NPA hanggang sa may namatay, maraming namatay sa NPA, and then yung iba umalis. Umalis sila. Ano nangyari doon guys? Nailigtas nila ang buhay ng mga sundalo. Which is mamamatay na dapat sila doon kasi maraming NPA. Ngayon guys, saan parte doon? Saan doon ang sinasabi nyong karumal-dumal sa Diyos ang taong may anting-anting? May kasabihan Na tinulungan man nila, ni-rescue nila. Okay lang. Ni-rescue nila ang mga sundalo doon. Please. Kung wala itong mga taong ito na may mga anting-anting, sa tingin nyo, anong mangyayari sa lahat ng mga sundalo na nandun sa detachment? Meron pa ako. Mauubos yun. Kaya alam naman natin, ng mga NPA, walang yan. Kasabihan Walang Diyos yan. Hindi naniniwala ng Diyos yan. O, sinong NPA dito? Di ba, hindi kayo naniniwala sa Diyos? kung ako Ayan, sa barangay Daig. Pating Davao yan. Oh. at saka So, yung guys, alam nyo guys, no? Ang anting-anting kasi, bakit sinisiraan yan ng iba? Lalong-lalo na yung mga ibang reliyon, hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Bakit sinisiraan nila? Alam nyo, ang sabi ni Busing sa akin, hindi kasi sila marunong gumawa. Yun lang, simple lang. Yung nga, sa nangyari doon, eto pa, ay dagdag na lang natin yung isang sundalo. Etong sundalo na to guys, iba din ang relihiyon nito. Iglesia ni Cristo din to siya. Pero dahil sundalo siya, dahil Iglesia ni Cristo siya, hindi siya naniniwala sa mga ganyan. Pero yung kanyang asawa ay naniniwala sa mga anting-anting. Ang kanyang asawa nag-alala sa kanyang trabaho kasi sundalo Hindi nasa sa Mindanao. Nagtalo sila ng kanyang asawa. Kasi ang gusto ng asawa niya ay bigyan siya ng anting-anting o agimat. Pero ayaw ng asawa niya, ayaw ng sundalo. Kasi yung nasabi niya, ganun din ang katwiran niya, karumal-dumal sa Diyos. Ang taong may mga anting-anting. Dumaan sila sa matinding pagtatalo. Pero para maano yung pagtatalo nila guys, ay nakumbinsi siya ng kanyang asawa. So ang ginawa niya guys, tinanggap niya. Sinabihan siya, wala namang mawawala sa iyo. Walang mawawala sa iyo.
Kung dadalhin mo to, maliit na bagay lang naman to. And then, bago siya bumalik sa kanyang trabaho, sinabihan siya ng kanyang asawa na pagka dumating sa panahon na nasa kagipitan ka, nasa alanganin na sitwasyon ka, banggitin mo lang itong pangalan na to. So, ano ba yung mga pangalan na sinasabi niya? Eto lang. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Mama Mary and Senyor Santo Niño. Ganun lang ang tatlong gustong ipabanggit ng kanyang asawa. So, anong nangyari? Pumasok siya sa kanyang trabaho. And then, isang bisis, guys, talagang napalaban sila. Nung napalaban sila, guys, naambush sila. Dahil sa biglaan niya pangyayari, ang nangyari, tumalon sila sa truck. Kasi inambush sila. Nung pagtalon niya sa truck, naiwan na yung baril niya doon sa truck, sa 6x. And then, nagkaputukan hanggang nagkaputukan. Ang nakita niya yung mga kasamahan niya na nalalagas. No, ang ginawa niya, guys, tumalon siya sa ilog. Nung tumalon siya sa ilog, nakita siya ng rebelde. Nakita ng rebelde na may sundalong tumalon sa ilog. Ang ginawa ng mga rebelde, guys, sinantay siya na umahon sa tubig. Nung pag-ahon niya, nakita siya ng rebelde, pinagtulungan siyang barilin. Binaril siya yung kanyang muka. Ang nangyari, guys, no, lumalagitik yung kanyang muka dahil sa tama ng bala. So, ang ginawa niya, sumisid siya ulit. Nung pagsisid niya ulit, nakita ng rebelde na hindi tinatablad yun kasi hindi nagpula yung dugo eh. Hindi nagpula yung tubig eh. Inantay siya ulit ng rebelde. Pag-ahon niya, ayun, pinagpapalo siya ng baril. Pinagtutulungan siyang paluin yung kanyang muka. Ang nararamdaman niya, lumalagutok yung kanyang muka. Lumalagutok yung kanyang muka. Sumisid siya ulit. Nung pagsisid niya, guys, habang nandun siya sa ilalim, naalala niya ngayon yung sinabi ng kanyang asawa na sa panahon ng kagipitan, banggitin mo tong pangalan na to. Pumasok pa lang sa kanyang isipan, guys. Dahil paubos na yung kanyang hininga niya, doon niya naalala doon sa yung sinabi ng kanyang asawa. Nung pumasok sa kanyang isipan yung tatlong persona na yon, yung tatlong pangalan na yon, nagtataka siya sa kanyang sarili. Nakahinga siya. Nakahinga siya na doon sa ilalim ng tubig. Inabot siya ng 1.5 oras doon sa ilalim ng tubig. Yung mga isda lumapit sa kanya, nakipaglaro na lang siya sa isda. Nakalimutan niya na yung nangyayari sa taas, na mayroong ambush na nangyayari. Hindi niya nakalimutan niya kung ano nangyari yung mga kasama niya. Yung pag-ahon niya, wala na yung mga rebelde. Nandiyan na yung mga nag-reinforce sa kanila. Ngayon, saan doon ang sinasabing comment mo na karumal-dumal sa Diyos ang taong may anting-anting? Nang dahil sa anting-anting, naliligtas siya. Yung mga kasama niya, walang mga anting-anting, patay lahat, ubos lahat. Siya lang ang natitira. Siya lang ang buhay. Wala siyang galos. Hindi siya nasusugatan. Di ba? Saan doon? Yung karumal-dumal. Oh. Eh din yung binanggit niya, Diyos Ama. Mama Mary, Senyor Santo Niño lang naman ang binanggit niya. Di ba? Eh sino ba yung mga tinatawag niya? Di ba? Yun yung guys. Yun yung sabi nga ni boss. Sabi ni boss. Kaya lang nila nasabi yan kasi hindi sila marunong gumawa. Ganun yun guys. Ganun yun. Yun lang guys, no? Although, dalawang klaseng anting-anting or agimat ang mayroon. Si Lucifer, namimigay din niya ng anting-anting. Ang Panginoong Diyos, namimigay din niya ng anting-anting. Si Lucifer, guys, hindi niya kayang magbigay ng anting-anting para sa mga nuclear at saka sa mga missile. Hindi niya kaya yan. Pero ang Panginoong Diyos, guys, naglabas yan ng mga gamit or anting-anting. No? Para sa nuclear at sa mga missile. Kung sakasakali man sumabog, magsipagputukan itong mga nuclear na to, ay mayroon at mayroon talagang mga taong matitira. Ang sabi ni Busing, kawawa ang mga taong walang gamit. Kawawa sila. Maswerte yung mga taong may gamit. Ano ba yung gamit na tinutukoy ko? Anting-anting. Alam ko, konti na lang, wala nang masyadong naniniwala nito. Pero sabi ni Busing naman, wala namang sapilitan eh. Sa maniwala lang. Hindi ka naman pipilitin o obligahin na kumuha ka ng ganitong gamit para pang nuclear. Yun ang walang sapilitan. Ayun lang guys, no?
Ay, ito yung sagot ko doon sa comment niya. Actually, comment lang naman. Pero siyempre, ginawan ko lang siya ng video. Para maunawaan at maintindihan doon sa taong nag-comment na yun. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Kasuklam-suklam sa Diyos, no? Ang taong may anting-anting. Yun ang comment niya eh. Ang daya. Pero para sa akin, hindi totoo yan. Yun lang guys. Magandang hapon sa ating lahat. At i-follow nyo yung aking page, Kuya Kernel.